Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 821. Sa nangyari, si Zhu Ziyu at Lan Zikyo ay kaakit-akit pa rin. Hindi nagtagal pagkatapos nilang maupo sa bar, isang balisang lalaki ang lumapit sa kanila para makipag-usap sa kanila. Ang ibang mga babae ay nanunood ng palabas sa gilid. Malaki ang tiwala nila sa kanilang mga kaibigan. Sa katunayan, ang kasikatan ni Zhu Ziyu at Lan Zikyo sa paaralan ay pantay-pantay. Parehong may maraming karanasan sina Zhu Ziyu at Lan Zikyo sa pakikitungo sa mga lalaki. Kung tutuusin, sila ay mga kagandahan mula noong sila ay bata pa. Simula nang magsimula silang mag-aral, marami na ang humahabol sa kanila. Kaya naman, sanay na silang makisama sa mga lalaki. Ang isa ay kaakit-akit, at ang isa ay dalisay. Nang magkatabi ang dalawa ay agad silang naging focus ng bar na ito. Bagamat isa-isa nilang natalo ang mga lalaki, mas marami ang mga taong sabik na kumilos. Sina Zhu Ziyu at Lan Zikyo ay parehong sinusuri ang lakas ng ekonomiya at ang antas ng kabutihang loob ng mga dumating upang makipag-usap sa kanila. Gayunpaman, halatang hindi masyadong nasiyahan ang dalawa sa mga dumating para mag-usap, kaya hindi na nila masyadong pinansin ang mga taong iyon. Sa isang lugar na parang bar, halatang mas sikat ang kaakit-akit at malandi na si Lan Zikyo. Kung tutuusin, maraming tao ang pumunta dito para lang humanap ng gabi ng excitement, hindi para umibig. Sa makatuwid, ang mga taong tulad ni Lan Zikyo ay mas madaling makipag-ugnayan sa mga mata ng mga veterano na iyon. Sa makatuwid, unti-unti, parami ng parami ang pumunta sa panig ni Lan Zikyo. Dahil dito, medyo naging proud si Lan Zikyo. Malaki rin ang nabawasan ng depresyon ng pagiging suppressed ni Zhu Ziyu noon. Nang makita ang mapagmataas na mata ni Lan Zikyo, labis na nanlumo si Zhu Ziyu. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Ang dami ay hindi nangangahulugan ng kalidad. Sila ay nakikipagkumpetensya sa kalidad. Kung ang mga nakipag-usap kay Lan Zikyo ay walang gaanong pera o hindi gustong gumastos ng masyadong maraming pera para kay Lan Zikyo, kung gayon ito ay magiging walang silbi. Gayunpaman, ang panig ni Lan Zikyo ay tila nakapagdesisyon na ng isang kandidato sa lalong madaling panahon. Ang lalaking nagpunta para makipag-usap sa isang matagumpay na tao ay hindi itinaboy ni Lan Zikyo. Sa halip, nanatili siyang masigasig. Nag-iinuman ng dalawa habang nagkukwentuhan. Napakaganda ng kapaligiran. Ang mga tinanggihan noon ni Lan Zikyo ay nakatingin sa lalaking may naiinggit na mga mata sa oras na ito. Tungkol naman sa lalaki, tuwang-tuwa rin siya sa sandaling ito. Ayon sa kanyang karanasan sa pangangaso ng mga babae, ang kagandahang ito sa kanyang harapan ay karaniwang hindi tatakas ngayong gabi. Sa pag-aakalang makukuha niya talaga ang napakagandang kagandahan ngayong gabi, nasasabik din ang kanyang puso. Nang makita ni Lan Zikyo na si Zhu Ziyu ay hindi pa nakakahanap ng angkop na tao, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagkunwari siyang nagulat at sinabi sa lalaking nasa harapan niya, I see my classmate over there. I'll go over and say hello. Kaklase, estudyante ka pa. Isang estudyante sa unibersidad. Tanong ng lalaki. Yeah, 4th year of university na ako ngayon. Graduating na ako next year. Sabi ni Lan Zikyo habang siya ay tumayo at naglakad patungo kay Zhu Ziyu. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpasigla sa lalaki. Ang kagandahang nakilala niya ngayon ay talagang isang university student. Ito ay mas kawili-wili. Ano, hindi mo pa nahahanap? Lahat ba sila ay isang grupo ng mga manloloko na nagsisikap na magsimulan ng isang pag-uusap? Lumakad si Lan Zikyo sa gilid ni Zhu Ziyu at mahinang sinabi. Maliwanag, ang ibig niyang sabihin ay maakit lamang ni Zhu Ziyu ang mga walang kwentang talunan. Tulad ng para sa mga tunay na matagumpay na mga tao, hindi sila magugustuhan sa kanya. Malamig na bamantong hininga si Zhu Ziyu at ibinaling ang kanyang ulo sa gilid. Sa sandaling ito, nagningning ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, lumabas sa pribadong silid sina Huang Feng at Zhing Shuai. Ang hormone-stimulating music sa hall sa labas ay nagpabilis din ng tibok ng puso ni Huang Feng. Medyo naparami siya ngayong gabi. Hindi man siya ganap na lasing, siguradong marami siyang nainom. Hindi niya napigilan ang sarili gaya ng dati.
Sa halip, kumilos siya tulad ng isang normal na binata at nais na magpakasawa. Sabi ko naman sa'yo maganda ang labas. Tingnan mo ang daming babae dito. May nakikita ka ba na gusto mo? Sabi ni Zheng Shuai habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang karamihan. Obviously, naghahanap din siya ng target na mapapatungan niya ng kamay. Hindi siya pinansin ni Huang Feng at diretsyong naglakad. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalayo sa paglalakad ng may lumitaw na tao sa kanyang harapan at pinigilan siya. Sino ka? Bakit ka humaharang sa daanan ko? Lasing na sabi ni Huang Feng. Hindi mo ba ako natatandaan? Sabi ng babaeng hamarang sa daan na may pangit na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng ilang araw, talagang hindi siya naalala ni Huang Feng. Magkakilala ba tayo? Tanong ni Huang Feng. Habang nagsasalita ay umiindayog pa ang kanyang katawan. Sa oras na ito, lumakad din si Zheng Shuai. Nang makita niya ang babae sa tapat ni Huang Feng, kumislap ang kanyang mga mata na may bakas ng pagkagulat. Huang Feng, kaibigan mo. Sabi ni Zheng Shuai. So Huang Feng ang pangalan mo. Tumingin ang babae kay Huang Feng at sinabing, naaalala mo pa ba ang sinabi mo sa akin noon? Nagkita na ba talaga tayo dati? Hindi pa rin nakikilala ni Huang Feng ang taong nasa harapan niya. Oo, parang nagngangalit ang babae at sinabing, ilang araw lang ang nakalipas. Sa entrance ng school natin, tinanong ko ang pangalan mo. Hindi mo sinagot. Sabi mo kapag nagkita ulit tayo, ipapakain mo ako. Naaalala mo na ba ngayon? Panipi. Nako, ikaw pala. Nagkataon lang. Sa wakas ay naalala ni Huang Feng ang taong nasa harapan niya. Siya ang babaeng nagkusa na makipag-usap sa kanya sa pasukan ng art school ilang araw na ang nakakaraan. Nagbiro din siya na kapag nagkita silang muli ay ililibre niya ito ng pagkain. Joke lang yun. Hindi inakala ni Huang Feng na muling magkikita ang dalawa. Hindi niya inaasahan na dito siya magkikita ngayon. Buti naman naalala mo. Sumama ka sakin. Pagkatapos, hindi alintana kung payag o hindi si Huang Feng, hinayla niya si Huang Feng sa bar. Hoy, teka, anong ginagawa mo? Tanong ni Huang Feng, ngunit walang pakialam ang babae. Hinayla niya lang siya, kaya kailangang sumunod si Huang Feng. Damn, I didn't notice. Grabe ang swerte nitong batang ito sa mga babae. He can have such beautiful women take the initiative to throw themselves at him here. Bakit ba walang nagkukusa sa akin sa sobrang gwapo ko? Bumulong si Zheng Shuai sa likod, ngunit sinundan pa rin niya si Huang Feng at naglakad. Ang taong hinahanap ko ay siya. Itinuro ni Zhu Zaiyo si Huang Feng at sinabi kay Lan Zikyo. Siya, sigurado ka ba? Tiningnan ni Lan Zikyo si Huang Feng mula sa itaas hanggang sa ibaba, ngunit wala siyang nakitang espesyal. Napakamura ng mga damit ni Huang Feng. Maaaring mas mababa sa 1,000 yuan ang kabuuang presyo. Bukod dito, napaka-casual ang pananamit niya. Hindi naman siya mukhang mayaman. Siya ay katulad ng mga natalo. Oo naman, sumang-ayon si Zhu Zaiyo. Sa halip na maghanap ng mga taong hindi niya kilala o naiintindihan, mas mabuting hanapin si Huang Feng. Kahit papaano, nakita ni Zhu Zaiyo si Huang Feng na nakatingin sa isang luxury car. Dapat mayaman siya. Kabanata 822. Sumulyap muli si Lan Zikyo kay Huang Feng. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang upuan na may masamang ekspresyon. Puno na naman ng ngiti ang mukha niya habang sinasabi sa lalaki kanina, Mr. Zhang, I saw my classmate. Let's go over and have a sit. Walang problema. Para sa proposal ni Lan Zikyo, natural na hindi tumanggi ang lalaki. Sa oras na ito, hinayla na ni Zhu Zaiyo si Huang Feng para maupo. Sa kabilang panig ng Huang Feng ay si Zheng Shuai. Bagamat hindi siya pinansin ng isang dilag na tulad ni Zhu Zaiyo, si Zheng Shuai ay labis pa rin na curious sa susunod na mangyayari, kaya hindi siya umalis. Halatang lasing si Huang Feng, kaya hindi siya komportable na iniwan siyang mag-isa. Napaupo rin si Huang Feng sa pagkalito. Gayunpaman, siya ay orihinal na dumating upang magpahinga at uminom upang maibsan ang kanyang pagkabagot, kaya hindi siya nagmamadaling umalis. Sa halip, diretso siyang umorder ng isang baso ng beer. Nang dumating si Lan Zikyo kasama si Boss Zhang, nakahain na ang beer na inorder ni Huang Feng. Sinulyapan ito ni Lan Zikyo at agad na gumaan ang loob. Ang beer na inorder ni Huang Feng ay ilang dosenang yuan lang. Gusto ba niyang manalo laban sa akin sa ganoong level?
Para kay Zhu Zaiyo, palagi siyang naniniwala na si Huang Feng ay isang mayamang tao. Ngayong nakita niyang nag-order si Huang Feng ng ganoong alak, labis siyang nagulat. Naisip niya sa kanyang sarili na si Huang Feng ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa ilang daang yuan, kaya bakit siya mag-o-order ng gayong murang alak? Katulad kaya siya nang sinabi niya kanina, na ang kotse ay nirentahan. Tapos na, this time, matatawa na si Lan Zikyo. Nang makita ang mapanuksong ekspresyon ni Lan Zikyo, naisip ni Zhu Zaiyu kung paano siya tatawanan ng kabilang partido mamaya. Boss Zhang, kaklase ko ito, si Zhu Zaiyu. Nagpakilala si Lan Zikyo kay Boss Zhang. Para naman kay Huang Feng sa gilid, automatikong hindi niya ito pinansin. Nang makita ni Boss Zhang si Zhu Zaiyu, kumislap ang kanyang mga mata na may bakas ng pagkagulat. Sa katunayan, nakita na niya si Zhu Zaiyu bago siya pumunta sa bar. Gayunpaman, kumpara kay Zhu Zaiyu, naramdaman niyang mas madaling pakisamahan si Lan Zikyo. Sa makatuwid, sa wakas ay pinili niyang makipag-usap kay Lan Zikyo. Pinatunayan ng realidad na hindi mali ang kanyang pinili. Gayunpaman, nang makita niya nang malapitan si Zhu Zaiyu, hindi niya maiwasang mamangha. Mas maganda pa siya kaysa noong makita siya sa malayo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkaklase pala ang dalawang dilag na ito. Hello, magandang Zaiyu. Nagkusa si Boss Zhang para batiin siya. Hindi siya pinansin ni Zhu Zaiyu. Bagamat nakaramdam ng kahihiyan si Boss Zhang, hindi niya planong guluhin si Zhu Zaiyu. Tutal may target na siya. Sa oras na ito, kung gumugol siya ng labis na enerhiya kay Zhu Zaiyu, ang kagandahang nakuha niya ay maaaring tumakas. Sa pag-aakalang magkaklase ang dalawang dilag, baka magkaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap na gamitin ang kanilang relasyon para makuha muli si Zhu Zaiyu. Mr. Zhang, bihira lang kami ng kaklase ko pumunta sa ganitong klaseng lugar, kaya hindi kami masyadong pamilyar dito. Bakit hindi mo kami tulungang umorder ng alak? Tumingin si Lan Zikyo kay Boss Zhang na may kaakit-akit ng ngiti. Ang ngiting iyon ay halos tumalo ng puso ni Boss Zhang mula sa kanyang dibdib. Okay, tutulungan ko ang dalawang beauties na mag-order ng wine. It's my treat today. Napakatinong sabi ni Boss Zhang. Ang ganitong uri ng bagay ay karaniwan sa mga bar. Para sa isang veterano na tulad niya, hindi ito kakaiba. 2 baso ng Pink Rose, salamat. Sabi ni Boss Zhang sa bartender sa bar counter. Pink Rose ang pangalan ng cocktail. Para sa ganitong uri ng alak, alam ito ni Lan Zikyo at Zhu Zaiyu, 2 batang babae na madalas lumalabas upang maglaro. Hindi ito masyadong mahal, ngunit nagkakahalaga pa rin ito ng mga 100 yuan bawat baso. Ang presyo ay hindi masyadong mababa. Ang mga ordinaryong baso ay nagkakahalaga lamang ng ilang dosenang yuan bawat baso. Tumingin si Lan Zikyo kay Zhu Zaiyu nang may pagmamalaki. Si Zhu Zaiyu ay ayaw tumingin sa kanya. Nilingan niya ang kanyang ulo at tumingin kay Huang Feng sa tabi niya. Gayunpaman, nakita niya si Huang Feng na umiinom ng beer na nagkakahalaga ng 20 hanggang 30 yuan. Mas lalo siyang nalungkot. Hoy, nangako ka sa akin o nahihingi ka sa akin ng pagkain kapag nagkita tayong muli. Ngayon, ayoko nang i-treat mo ako ng pagkain. Paano mo naman ako iinom? Lumapit si Zhu Zaiyu kay Huang Feng at bamulong. Napakabango nito. Si Zhu Zaiyu ay hindi nagsuot ng maraming damit. Bagamat puro siya tingnan, mas matapang siya pagdating sa pananamit. Ngayong napakalapit na niya kay Huang Feng, natural na naamoy ni Huang Feng ang pabango sa kanyang katawan. Dahil sa mga salita ni Huang Feng, bahagyang namula ang mukha ni Zhu Zaiyu. Gayunpaman, hindi niya pinagalitan si Huang Feng. Sa halip, sinabi niya, narinig mo ba ang sinabi ko? I heard you. Di ba inuman lang? Ano ang gusto mong inumin? Umorder ka lang ng kahit anong gusto mo. Casual na sabi ni Huang Feng. Ang isa ay nangako siya sa kanya noon. Isa pa ay medyo lasing na siya ngayon kaya wala siyang pakialam sa sinabi niya. Gusto mo talagang umorder ako ng kahit anong gusto ko? Nag-aalalang tanong ni Zhu Zaiyu. Hindi niya alam kung bakit. Kung normal lang ang oras na lumalabas siya para makipag-inuman sa iba, hindi niya palalampasan ang pagkakataong mangikil ng mga tao. Gayunpaman, ngayon, medyo nag-aalala siya tungkol sa wallet ni Huang Feng. Tumugon si Huang Feng at nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang beer. Sa oras na ito, handa na ang cocktail na in-order ni Boss Zhang.
Ibinigay niya ang isa kay Lan Zikyo at ibinigay ang isa kay Zhu Zaiyu. Nakita ni Zheng Shuai ang sitwasyong ito at sumimangot. Sa kanyang opinyon, itong si Zhu Zaiyu ay tasa ng tiyaan ni Huang Feng. Ang lalaking iyon ay talagang biniyayaan si Zhu Zaiyu sa harap ni Huang Feng. Hindi ba ito nakakahiya para kay Huang Feng? Kung nag-aalala siya kay Huang Feng, natural na hindi siya masaya. Sa kabutihang palad, hindi tinanggap ni Zhu Zaiyu ang inumin. Sa halip, sinabi niya sa bartender, 2 baso ng lavender. Sige, sandali lang. Sinulyapan ng bartender si Zheng Shuai at tumugon. Mas mahal ang presyo ng lavender kaysa sa pink rose kanina. Ito ay halos 200 yuan bawat baso. Sa katunayan, sa isang pangkalahatang bar, ang presyo ng isang cocktail ay hindi hihigit sa 1 o 200 yuan. Ang mga karaniwan ay ilang dosenang yuan lamang. Gayunpaman, ang bar ni Zheng Shuai ay mahusay na na-renovate. Bukod dito, ang bartender ay isang malaking shot, kaya ang presyo ay mas mataas kaysa sa iba pang mga bar. 200 yuan bawat baso, at 2 baso ay 400 yuan lamang. Hindi ito gaano, kaya hindi kailangang mag-alala ni Zhu Zaiyu na hindi ito kayang bayaran ni Huang Feng. Kanina lang ininom ni Lan Zikyo ang pink rose habang nakatingin kay Boss Zhang. Halatang napakalinaw ng kahulugan sa kanyang mga mata. Si Boss Zhang ay isa ring matalinong tao. Halos naiintindihan na niya ngayon. Bagamat magkaklase ang dalawang dilag na ito, hindi naman naging maayos ang kanilang relasyon. Ang dalawa ay nakikipagkumpetensya, at ang paraan upang makipagkumpetensya ay upang siya at ang isa pang lalaki ay gumastos ng pera para sa kanila. Sa makatuwid, tumingin din si Boss Zhang kay Huang Feng. Wala rin siyang nakitang pagkakaiba sa pagitan ni Huang Feng. Sa oras na ito, si Huang Feng ay walang pinagkaiba sa isang ordinaryong lasenggo. Sa makatuwid, hindi siya nag-aalala na hindi siya maaaring manalo laban sa kanya. Bigyan mo ako ng isang bote ng Sophie, sabi ni Boss Zhang. Pagkatapos, tumingin siya kay Lan Zikyo sa tabi niya at tila nag-aalalang nagtanong, medyo mataas ang alcohol content ng alak na ito. Hindi ko alam kung maaari mo itong inumin. Kabanata 823. Walang problema, walang iniisip na sabi ni Lan Zikyo. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Zhu Zaiyu nang may galit. Kinagat ni Zhu Zaiyu ang kanyang mga ngipin. Gusto nitong si Zhou Feili ng mahigit 700 yuan para sa isang bote. Malinaw, nakita rin ng kabilang partido ang lihim na labanan sa pagitan nila ni Lan Zikyo at gustong tulungan si Lan Zikyo. Nabangga ni Zhu Zaiyu si Huang Feng. Kahit na siya mismo ay may pera, nakikipagkumpetensya sila sa mga taong nahanap nila upang tulungan silang gastusin ang pera. Hindi sapat. Tapos, isang bote ng Felicia. Naisip ni Huang Feng na hindi nasisiyahan si Zhu Zaiyu sa alak na in-order niya. Masyadong mura, kaya sa pagkakataong ito, umorder siya ng mas mahal. Anyway, hindi naman siya nagkulang sa pera. Tsaka katabi niya ang amo nitong bar. Nang marinig ang pangalan ng alak na sinabi ni Huang Feng, namula ang mga talukap ni Zhu Zaiyu. Nainom niya ang Felicia na kaka-order ni Huang Feng. Ang lasa ay napakasarap, ngunit walang maraming pagkakataon na inumin ito. Totoo na ang iilan sa kanila sa dormitoryo ay mahilig maglaro, ngunit ang kanilang kalagayan sa pamilya ay napakakaraniwan. Sila ay hinamak na panatilihin ng mga lalaking iyon sa lipunan. Sa makatuwid, iinom lang nila ang ganitong uri ng red wine na nagkakahalaga ng mahigit 1,000 yuan ang isang bote kapag paminsan-minsan ay nakakasalubong nila ang mga tandang mayamang lalaking iyon. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng ang talagang mag-o-order ng alak na ito. Bukod dito, tila may sapat siyang kaalaman tungkol dito. Nainom din ni Lan Zikyo ang alak na ito. Mas ininom pa niya ito kaysa kay Zhu Zaiyu. Iba siya kay Zhu Zaiyu. Mahilig maglaro si Zhu Zaiyu, ngunit alam niya kung paano kontrolin ang sitwasyon. Gayunpaman, walang pakialam si Lan Zikyo sa nangyari sa mga mayayaman na iyon. Sa kanyang opinyon, ang kanyang kabataan at kagandahan ay kanyang mga ari-arian. Ginamit niya ang kanyang mga pakinabang para mamuhay ng mas magandang buhay. Hindi naman ito nakakahiya. Sa makatuwid, ang karaniwang buhay ni Lan Zikyo ay mas maganda kaysa kay Zhu Zaiyu. Siya ay natural na mas hindi kumbinsido na si Zhu Zaiyu, na tila medyo, kuripot, ay mas mataas sa kanya. 1,800 para sa isang bote ng red wine. Ang mahal naman nito.
Napaka-generous talaga ng kaibigan ng kaklase ko. Si Lan Zikyo ay sadyang bamulong sa sarili sa harap ni Boss Zhang, at ang kanyang mga mata ay tila nagniningning. Hindi manatiling kalmado si Boss Zhang. Sa isang lugar na parang bar, hindi mawawala ang mukha ng isa. Nang makita ang kagandahan na ngayon lang niya nahawakan at hindi nagkaroon ng oras upang masiyahan sa pagtingin sa ibang lalaki na may ganoong pagsamba, kahit na walang relasyon sa pagitan niya at ni Lan Zikyo, labis pa rin siyang hindi nasisiyahan. What's 1,800 yuan worth of red wine? Hindi ko napansin ngayon lang, but there's a good wine here. Let's have another bottle of aso. Beauty Zikyo, let me tell you, I usually drink this wine. I didn't notice it just now, but there's one. Try it, it tastes good. Pagkatapos mag-order ng alak ni Boss Zhang, sinabi niya kay Lan Zikyo. Upang makuha ang kagandahang ito, siya ay lumalabas ngayon. Ang isang bote ng aso ay higit sa 3,000 yuan. Para sa kanya, abot kaya ang presyong ito. Gayunpaman, bihira para sa kanya na gumastos ng napakaraming pera sa isang gabi para makipaglandian sa isang babae. Gayunpaman, nang isipin niya ang kalidad ni Lan Zikyo, ang paggastos ng ganitong kalaking pera ay tila katanggap-tanggap. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ni Huang Feng ang paalala ni Zhu Zaiyo. Mukhang naintindihan niya ang sitwasyon sa ganitong sitwasyon. Tila hindi lang gusto ni Zhu Zaiyo na ipainom siya sa kanya. Ito ay isang kompetisyon. Matapos tingnan si Lan Zikyo, na maganda rin, naiintindihan na ni Huang Feng sa kanyang puso. Bagamat marami siyang nainom na alak, hindi siya tuluyang nawala ng malay. Kung gayon, paglaruan kita. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Originally, pumunta siya ngayon sa bar para magsaya at palayain ang sarili. Ngayong nakatagpo siya ng isang bagay na masaya, tiyak na hindi niya ito palalampasan. Aso, nainom ko na ang alak na iyon. Ang lasa ay hindi masyadong masarap. Ito ay hindi angkop para sa mga batang babae na uminom. Mangyaring bigyan ako ng isang bote ng YHSDF. Ang alak na ito ay mas angkop para sa mga batang babae na inumin. Narinig ko na ang madalas na pag-inom nito ay nakakapagpaganda ng balat ng isang tao, sabi ni Huang Feng. Hindi naman mabagal ang waiter. Mabilis na dinala ang 2 bote. Tsaka parang natatakot siyang magsisi ang dalawa, agad niyang binuksan ang 2 bote ng alak pagdating niya. Si Lan Zikyo, Boss Zhang, at maging si Zhu Zaiyo ay natigilan sa oras na ito. Hindi nila inaasahan na si Huang Feng ay prangka. Isa pa, mas mahal ang alak na in-order niya kaysa kay Boss Zhang. Ang presyo ay 6,888 yuan. Kahit si Lan Zikyo ay karaniwang hindi umiinom nito. Si Boss Zhang ay nakainom na ng alak na ganito ang presyo noon, ngunit noon pa niya inaaliw ang kanyang malalaking kliyente. Medyo ayaw niyang umorder ng ganoon kamahal na alak para sa isang babae. Gayunpaman, nang makita niya ang mapang-asar na tingin ni Huang Feng at ang tingin sa mga mata ni Lan Zikyo at Zhu Zaiyo, lalong lumaki ang kanyang selos. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sinabi niya sa waiter na hindi pa umaalis, "Bigyan mo ako ng isang bote ng taglagas na hamog." Buksan ito ng direkta, panipi. Pagkatapos sabihin iyon, ngumiti si Boss Zhang at sinabi kay Lan Zikyo, "Bagay sa iyo ang pangalan ng alak na ito. Inumin natin ito." Okay, generous talaga si Boss Zhang. Hindi pa ako nakainom ng ganito kamahal na alak. Tumingin si Lan Zikyo kay Boss Zhang na may mga mata na halos tumutulo na ang luha. Dahil dito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Boss Zhang na sobrang sakit sa kanyang puso. Damn, I must have fun tonight. Dapat maglaro pa ako ng ilang beses. Kung hindi, masasayang ang perang ito. Dapat malaman ng isa na ang presyo ng hamog sa taglagas na ito ay hindi mura. Ang presyo ay 9,999 yuan. Ipinakita nito na hindi ito isang bagay na maaaring inumin ng mga ordinaryong tao. Hindi nakapagtataka na halos tumalon si Lan Zikyo sa kanyang mga bisig matapos marinig na umorder siya ng alak na ito. Hindi agad umalis ang waiter bagkus ay tumingin kay Huang Feng. Marami na siyang nakitang ganitong eksena dito. Kadalasan, may 2 o higit pang lalaki na nag-aaway para sa isang magandang babae. Nais nilang patunayan ang kanilang lakas ng ekonomiya sa harap ng babae. Si Zhu Zaiyo ay medyo umaatres sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang presyo ng taglagas na hamog ay natakot pa rin sa kanya.
Hindi pa siya nakainom ng ganoon kasarap na alak. Bukod dito, gumastos na si Huang Feng ng ilang libong yuan noon. Ngayon, kung hahayaan niya si Huang Feng na magpatuloy sa pakikipaglaban kay Boss Zhang, ang puso ni Zhu Zaiyu ay medyo humihingi ng tawad. Gayunpaman, hindi man lang sumimangot si Huang Feng. Sa halip, diretso niyang sinabi sa waiter, isang bote ng CHOL. Pagkatapos noon ay nagpatuloy siya sa pag-inom ng kanyang murang beer. Kung titignan ang kanyang mukha na puno ng kasiyahan, iisipin ng mga taong hindi nakakaalam na umiinom siya ng kakaibang alak. Huwag! Sa pagkakataong ito, si Zhu Zaiyu ang nagkusa na pigilan ang waiter. Nang makita si Huang Feng na nalilitong nakatingin sa kanya, sinabi ni Zhu Zaiyu, hindi ako mahilig uminom ng alak na iyon. Huwag natin itong inumin. Zaiyu, hindi ka ba mahilig uminom nito, o nag-aalala ka na hindi kaya ng kaibigan mo? Nakangiting tumingin si Lan Zikyu kay Zhu Zaiyu. Ngayon lang, nabigla rin siya sa alak na inorder ni Huang Feng. Gayunpaman, nang makita ang pagganap ni Zhu Zaiyu sa oras na ito, nabuhayan siya ng loob. Tila kumakapit lang si Huang Feng at wala talagang pera para mag-order ng alak na ito. Kabanata 824. 28,888. Ito ang presyo ng alak. Ito ay halos 30,000 yuan para sa isang bote ng red wine. Dahil sa presyong ito, medyo hindi makatotohanan sina Zhu Zaiyu at Lan Zikyu. Maaari nilang tanggapin ang paggastos ng 3 yuan para bumili ng iba pang mga bagay, tulad ng alahas, ngunit ang paggastos ng halos 30,000 yuan para lamang uminom ng isang bote ng red wine ay nabigla sa kanila. Maging ang puso ni Boss Zhang ay tumibok nang marinig ang utos ni Huang Feng. Ang presyo ay mas mataas kaysa sa kanyang inorder, kahit siya ay hindi niya kayang uminom ng ganoong bote ng alak. Hindi naman sa hindi niya ito kaya, ngunit hindi niya kayang gumastos ng napakaraming pera para uminom ng ganoong bote ng alak. Pakiramdam niya ay hindi ito katumbas ng halaga, lalo na kapag ito ay upang tulungan ang isang babae na mailabas ang kanyang galit. Pakiramdam niya ay hindi ito katumbas ng halaga. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salita ni Zhu Zaiyu, gumaan ang loob niya. Naisip din niya na si Huang Feng ay walang kakayahang uminom ng ganitong uri ng alak. Sa pagtingin sa kanyang damit, hindi sigurado kung makakapaglabas siya ng 30,000 yuan. Tama, huwag kang magkunwaring mayaman kung wala kang pera. Dapat may self-awareness ang mga tao. Kung gaano kalaki ang kakayahan mo, dapat mong gawin ang lahat ng iyong makakaya. Hindi ka maaaring magpanggap na fatso sa pamamagitan ng pagsampal sa iyong mukha hanggang sa ito ay mamaga. Tumingin din si Boss Zhang kay Huang Feng at nakangiting sinabi. Bakas sa galit ang mukha ni Zhu Zaiyu. Natural na galit siya sa sinabi ng 2 taong ito. Kasabay nito, naramdaman din niya na hindi siya dapat sumang-ayon sa kompetisyon ni Lan Zikyu noon, at hindi niya dapat kinaladkad si Huang Feng dito. It's okay. I still have this little money. Sinabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyu, nangako ako sa iyo noong huling pagkakataon na ililibre kita sa isang pagkain kapag nagkita tayong muli. Dahil ito ang kaso, natural na kailangan kong pasayahin ka. Ngunit, ikanaway ni Huang Feng ang kanyang kamay sa kanya, at pagkatapos ay sinenyasan ang waiter na kunin ang alak. Sa sandaling ito, natigil ang mga ngiti sa mukha ni Boss Zhang at Lan Zikyu. Akala nila ay nagpapanggap si Huang Feng, ngunit ngayon ay sinenyasan niya ang waiter na kunin ang alak. Maliban na lang kung gusto niyang uminom ng hindi nagbabayad, kung hindi, napakaraming pera niya. Gayunpaman, pareho silang nag-aalinlangan tungkol dito. Kaya, nang dumating ang waiter na may dalang alak, sinabi ni Lan Zikyu sa waiter, ipinapayo ko sa iyo na alamin muna kung may kakayahang magbayad ang customer na ito, at pagkatapos ay ibenta ang alak na ito sa kanya. Salamat sa iyong paalala. Magalang na sinabi ng waiter, gayunpaman, natukoy na namin na ang kakayahang magbayad ng customer na ito ay walang problema. Anong biro? Si Huang Feng ay personal na dinala dito ng kanilang amo bago ang pagbubukas. Halatang hindi ordinaryo ang relasyon niya sa kanilang amo. Nandito pa rin ang amo nila. Kung talagang may problema si Huang Feng, nagsalita na si Zheng Shuai. Matapos makinig sa mga salita ng waiter, natigil ang ngiti sa mukha ni Lan Zikyu. Hindi niya inaasahan na maniniwala ang waiter na ito kay Huang Feng. Sinabi niya muli ng hindi sinasadya, tingnan mo ang kanyang mga damit.
Wala pang 1,000 yuan ang kabuuan. Kaya ba niyang uminom ng halos 30,000 yuan bawat bote? This beauty, your clothes are quite good. Can you afford to drink this wine? Tumingin si Huang Feng kay Lan Zikyu at sinabi. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang pangalan ni Zhu Zaiyu at Lan Zikyu. Ikaw, gustong pabulaanan ni Lan Zikyu, ngunit talagang naglakas loob siyang sabihin na kaya niyang inumin ito. Kung sinunod ni Huang Feng ang kanyang mga salita at hiniling sa kanya na mag-order ng isang bote, dapat ba siyang umorder o hindi? Nakita ni Huang Feng na hindi nagsasalita si Lan Zikyu, kaya tumingin siya kay Boss Zhang at sinabing, paano? Mag-o-order ka pa ba? Sa pagkakaalam ko, mas mamahaling alak dito. Panipi, Emph. Ang mukha ni Boss Zhang ay naging pangit matapos kutsain ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi na siya naglakas loob na umorder pa. Gumastos na siya ng 10,000 Kung mag-order siya muli, ang presyo ay lalampas sa 30,000 yuan. Hindi siya tanga na gumastos ng higit sa 40,000 yuan para lamang sa gabing ito. Paano siya magiging handa na gawin ito? Ang ilalim ni Lan Zikyu ay hindi gawa sa ginto, at hindi siya isang celebrity. Sa pag-iisip nito, lumingon siya kay Lan Zikyu at sinabing, Beauty Zikyu, let's go. Huwag kang maupo at uminom kasama ng ganitong uri ng walang kulturang tao. Pagkatapos niyang magsalita, gusto niyang hilahin si Lan Zikyu. Gayunpaman, direktang tinanggal ni Lan Zikyu ang kanyang kamay at sinabing, Boss Zhang, mangyaring igalang ang iyong sarili. Ang mga salita ni Boss Zhang ay walang alinlangan na sumuko sa sama ng loob ni Huang Feng kay Huang Feng. Dahil dito nawala ng mukha si Lan Zikyu sa harap ni Zhu Zaiyu. Bad mood siya ngayon. Paano siya magiging handa na lumabas kasama si Boss Zhang? Nang marinig ang mga salita ni Lan Zikyu, mas naging pangit ang mukha ni Boss Zhang. Gumastos siya ng 10,000 yuan, ngunit sa huli, ang lahat ay walang kabuluhan. Hiniling na ng babaeng ito na igalang niya ang kanyang sarili ngayon. Damn it, kasabwat kayo, nagsama kayo para dein ako. Itinuro ni Boss Zhang sina Lan Zikyu, Zhu Zaiyu, at Huang Feng. Naisip niya na ang tatlong taong ito ay kasabwat para dein siya na gumastos ng pera dito. Kasabwat kayo nitong bar, mga sinungaling kayo. Tinuro ni Boss Zhang ang ilang tao at sinabi, Boss Zhang, tama ba? Pwede kang uminom ng kahit anong gusto mo, pero hindi mo pwedeng sabihin ang gusto mo. Sa oras na ito, si Zheng Shuai, na kanina pa nakaupo ay hindi nasisiyahan. Hindi ba ang lalaking ito ang nagpi-frame ng bar ko? Wala akong sinabi. This bar is an unscrupulous bar. Kasabwat nila ang bar na ito para manlinlang ng mga tao. Iginiit pa rin ni Boss Zhang ang sarili niyang iniisip. Ang paggalaw dito ay nakatawag din ng atensyon ng ilang tao sa paligid. Nanlamig ang mukha ni Zheng Shuai. Sabi niya sa waiter na hindi pa umaalis, kumuha ka ng magtapon sa kanya. Oo, mabilis na sumagot ang waiter. Maya-maya pa ay may dumating na ilang security guard. Isa sa bawat gilid, inilabas nila si Boss Zhang. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi mo ito magagawa. Guest ako dito, sabi ni Boss Zhang habang nagpupumiglas. Gayunpaman, ang kanyang pakikibaka ay walang epekto. Mabilis siyang inilabas. Hindi pa niya binabayaran ang kanyang inumin, paalala ni Huang Feng. You guys give him the drinks he ordered. In addition, pay him pay. Otherwise, he can forget about live in one piece, sabi ni Zheng Shuai sa mga security guard. Hindi nagtagal, dumating si Boss Zhang upang masunurin na magbayad ng pera. Hindi man lang siya naglakas loob na tumingin dito at malungkot na umalis. Obviously, ngayon lang siya natalo. Sa labas, ito ang may-ari ng bar. Ang pangalan niya ay Zheng Shuai, sabi ni Huang Feng kina Zhu Zaiyu at Lan Zikyu na gulat pa rin. Hello sa dalawang dilag. Ngumiti si Zheng Shuai at tumingin sa dalawang dilag na hindi pa nakakabawi. Sa oras na ito, dumating din ang mga kaklase ni Zhu Zaiyu at Lan Zikyu. Gusto nilang makita kung ano ang nangyayari. Napakaraming dilag pala ang pumunta sa bar ko para makipaglaro. Bakit hindi tayo pumunta sa private room? Sobrang ingay sa labas. Hindi convenient makipag-chat. Matapos makita ang ilang iba pang mga batang babae sa art school na dumarating, nagliwanag ang mga mata ni Zheng Shuai at inanyayahan sila. Kabanata 825.
Kinaladkad ni Jing Shuai si Huang Feng palabas dahil gusto niyang tulungan si Huang Feng na makahanap ng babae para makalimutan niya ang sakit ng heartbreak. Ngayong nakahanap na siya ng babae, hindi na kailangang manatili sa labas. Okay, ang ingay-ingay dito. Mas mabuti pang pumunta sa private room. Bago magsalita ang iba, si Lan Ziqiu ang unang nagsalita. Karaniwan siyang nagpupunta sa bar para maglaro, at hindi pa siya nagreklamo tungkol sa ingay. Ngayon, hindi niya nagustuhan ito. Walang pakialam si Huang Feng. Ayos lang basta may alak. Noong una ay gusto niyang uminom ng tahimik sa pribadong silid, ngunit kinaladkad siya palabas ni Jing Shuai. Buti na lang bumalik sa private room ngayon. Let's go. It's my treat today. Everyone, drink to your heart's content. Kinuha ni Jing Shuai ang inisyatiba upang sabihin. Wag na, nangako ako sa kanya noon na ipapainom ko siya. Sa akin tong mga inumin. Bill, kinuha ni Huang Feng ang kanyang bank card at ibinigay ito sa waiter. Walang lakas ng loob na kunin ang waiter. Sa halip, tumingin siya kay Jing Shuai. Hindi iginiit ni Jing Shuai. Sa kanyang opinyon, ito ang pagganap ni Huang Feng sa harap ni Zhu Zaiyo. Hindi na niya kailangang ipilit. Okay, bigyan mo ako ng 50% discount. Sinabi ni Jing Shuai sa waiter, gayunpaman, Huang Feng, hindi ka pwedeng magtanghal na mag-isa. Kailangan mo akong bigyan ng pagkakataong magtanghal sa harap ng mga dilag, tama. Babayaran ko ang mga gastusin sa private room mamaya. Paano naman? Panipi, bahala ka. Nahulaan ni Huang Feng na ang Jing Shuai na ito ay malamang na interesado sa isang babae at gustong kumilos. Dahil gusto niyang magpagamot, hindi na siya kailangang pigilan ni Huang Feng. Matapos ibalik ng waiter ang card ni Huang Feng, pumunta ang lahat sa malaking pribadong silid kung saan naroon sina Huang Feng at Jing Shuai. Gayunpaman, hindi napansin ni Huang Feng na may sinabi ang waiter sa tenga ni Jing Shuai. Nagbago rin ang tingin ni Jing Shuai sa kanya. Sa pribadong silid, ang mga kasama sa dorm ni Zhu Zaiyo ay nagtipon sa paligid niya at bamulong, Zaiyo, hindi ba't iyon ang lalaking nakilala mo sa pasukan ng paaralan ilang araw na ang nakakaraan? Siya iyon, sabi ni Zhu Zaiyo nang may katiyakan. Bakit siya nandito? Hindi ba ito masyadong nagkataon? Sabi ng cute na dilag, at saka, he looks very rich. He really ordered such expensive wine. Tumingin si Zhu Zaiyo kay Huang Feng na may masalimuot na tingin. Hindi niya inaasahan na papayag si Huang Feng na umorder ng ganoon kamahal na alak. Gusto lang niyang makipagkompetensya kay Huang Feng at hindi niya inaasahan na gagastos siya ng ganoong kalaking pera. Sa pag-iisip nito, nagkusa si Zhu Zaiyo na maupo sa tabi ni Huang Feng. Sinabi niya, hindi pa ako umiinom ng alak na ito. Bakit hindi mo ibalik? Bakit ka umaatres? Binuksan ko na ito at binayaran, nalilitong tumingin si Huang Feng kay Zhu Zaiyo at sinabing, hindi mo ba ako pinainom sa iyo? Panipi, hindi kita hiniling na mag-order ng ganoon kamahal na alak, sabi ni Zhu Zaiyo. Paano ka mananalo kung hindi ka umorder ng ganyan kamahal na alak? Tiningnan siya ni Huang Feng na may ngiti na hindi ngiti. Nang makita ang ekspresyon ni Huang Feng, medyo napahiya si Zhu Zaiyo. Masasabi mo ba, sobrang obvious. Hindi ako tanga, sabi ni Huang Feng. Ang nangyari ngayong gabi ay halatang hindi nagkataon. Si Zhu Zaiyo ay lihim na nakikipagkompetensya kay Lan Ziqiu, at talagang sumali siya sa saya ng walang dahilan. Hindi mo naman ako masisisi diba? Medyo nangangamba na sabi ni Zhu Zaiyo. Hindi, ito ang ipinangako ko sa iyo. Sabi ni Huang Feng. Ito talaga ang ipinangako niya noon. Kaya lang hindi nila inaasahan na magkikita pa silang dalawa. Sa sandaling ito, pumasok si Jing Shuai kasama ang ilang waiter sa likuran niya. Ang iba ay may dalang mga pinggan ng prutas, ang iba ay may dalang merienda, at ang iba ay may dalang alak. In short, siguradong maraming pagkain. Nang makitang pumasok si Jing Shuai, nagliwanag ang mga mata ni Lan Ziqiu. Mabilis siyang pumunta sa harap at nagkusa na maging abala. Si Zhu Zaiyo at ang kanyang mga kasama sa silid ay patuloy na umiikot ang kanilang mga mata. Mga beauties, dahil nakatadhana tayong magkita, huwag na tayong babalik hanggat hindi tayo nalalasing ngayon. Sabi ni Jing Shuai na may hawak na baso ng alak. Boss Jing, gusto mo kaming lasangin. Don't tell me you have some ulterior motive. Napakababa ng ating alcohol tolerance. Nakaupo sa tabi ni Jing Shuai si Lan Ziqiu.
Ang kanyang katawan ay malapit kay Zheng Shuai, at tumingin siya kay Zheng Shuai na may mga mata na puno ng pagnanasa. Hindi siya mukhang naghihinala, sa halip parang may ipinaalala siya kay Zheng Shuai. Paano iyon? Gentleman ako sa personal, sabi ni Zheng Shuai na may seryosong mukha. Pagkatapos, tumingin siya kay Zhu Zaiyu at sinabing, Beauty Zaiyu, tama ba? Hindi ako magbubuhos ng alak para sa iyo. Nasa iyo ang alak na ginugol ni Huang Feng ng maraming pera para bilhin para sa iyo. Mas maganda pa ito sa akin. Panipi, bahagyang namula ang mukha ni Zhu Zaiyu. Sinabi ni Huang Feng kay Zheng Shuai, uminom ka ng iyong alak. Pagkatapos nito, maliban sa pag-inom ni Huang Feng ng beer, ang iba ay uminom ng alak na ibinigay ni Zheng Shuai. Para kay Zhu Zaiyu, ininom niya ang alak na ibinigay sa kanya ni Huang Feng. Ni hindi niya naisip na ibahagi ang alak sa iba. Si Zheng Shuai ay talagang isang veterano sa larangan ng pag-ibig. Mabilis siyang nakipag-ayos sa mga babae. Sa private room, maririnig ang tawanan ng mga babae kung saan-saan. Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay tila medyo nanlumo. Umiinom man siya o tulala. Kahit na nakaupo si Zhu Zaiyu sa tabi niya, hindi siya umimik. Ngayon, determinado siyang maglasing. Zaiyu, nalaman ko na ang sitwasyon, lumapit sa tabi ni Zhu Zaiyu ang maikling buhok na babae mula sa dormitoryo ni Zhu Zaiyu at bumulong sa kanya. Ano ang sitwasyon? Naguguluhan na tanong ni Zhu Zaiyu. Wala siyang gustong malaman. Tungkol sa sitwasyon ng katabi mo, sabi ng dalagang maikli ang buhok. Nabalitaan ko lang kay Boss Zing na ang katabi mo ay isa ring mayaman na young master. Medyo mayaman siya, kaya hindi nakakapagtakang kaya niyang bumili ng ganoon kasarap na alak. So what if mayaman siya? Anong kinalaman ko? Sabi ni Zhu Zaiyu. Sa katunayan, alam na niya na mayaman si Huang Feng. Mas sigurado siya ngayon. The crux of the matter is, alam mo ba kung magkano ang pera niya sa card na iyon? Ang maikling buhok na batang babae ay tumingin kay Huang Feng habang kumikinang ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga titig ay parang nakatuklas ng isang biktima. Medyo hindi komportable si Zhu Zaiyu. Magkano? Tanong ni Zhu Zaiyu. Halos 200 milyon. Sabi ng babaeng maikli ang buhok. Nang sabihin niya ito, pakiramdam niya ay hindi ito totoo. Bagamat kadalasan ay napapaligiran sila ng mayayamang pangalawang henerasyong tagapagmana na tumugis sa kanila, ang mga taong iyon ay mayroon lamang ilang milyon sa pinakamarami. Ito ay napakabihirang para sa kanila na magkaroon ng higit sa 10 milyon. Kailan pa sila nakakita ng bilyonaryo? Isa pa, napakabata pa niya. Ang pangunahing bagay ay ang lahat ng ito ay likidong pondo sa card. Kung si Huang Feng ay may ilang fixed assets, ang kanyang net worth ay hindi maiisip. Nang marinig ni Zhu Zaiyu ang numerong ito, nakahinga siya ng maluwag. Bagamat alam na niya na mayaman si Huang Feng, hindi niya inaasahan na ganoon kay aman ito. Ito ay 200 milyon, hindi 20,000 o 2 milyon. Maaaring hindi siya nakakita ng napakaraming pera sa buong buhay niya. Kabanata 826. Paano mo nalaman? Tanong ni Zhu Zaiyu. Noong nagbabayad siya ng bill, sinabi sa akin ni Boss Zing ang tungkol sa balanse na nakita ng waiter, sabi ng batang babae na maikli ang buhok. At saka, may sinabi rin siyang importante. Ano ito? Nagmamadaling tanong ni Zhu Zaiyu. Zaiyu, mukhang concern ka sa kanya, nakangiting sabi ng maikli ang buhok. Hindi, pagtatanggol ni Zhu Zaiyu sa sarili. So what if you're concerned? Ano ang dapat ikatakot? Sabi ng babaeng maikli ang buhok. Sinabi ni Boss Zing na hindi maganda ang mood nitong si Huang Feng ngayon. Pumunta siya sa bar para uminom dahil nawalan siya ng pag-ibig. Nahulog sa pag-ibig. Sabi ni Zhu Zaiyu. Tama, na-fall out of love siya. Lalong nagningning ang mga mata ng babaeng maikli ang buhok. Zaiyu, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Pambihirang pagkakataon ito. He's worth hundreds of millions. At saka, napakabata pa niya. Medyo gwapo siya at may disposisyon. Bihira ang ganyang top-notch na lalaki. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, hinding-hindi ka na makakatagpo ng isa pa sa buhay mo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Bakit ko samantalahin ang pagkakataong ito? Pangalawang beses ko pa lang siyang nakilala. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya noon, namumula na sabi ni Zhu Zaiyu. What's wrong with that?
The fact that he can spend tens of thousands for you means that he has a good impression of you. You're also so beautiful. He just fell out of love, so he's in an emotional void. You can take advantage of this situation. It's a rare opportunity. If you don't do it, I will, the short-haired girl said. If you want to do it, so be it. Anong kinalaman nito sa akin? Sabi ni Zhu Zaiyo. Tingnan mo kung gaano kakabahan. Nagbibiro lang ako, sabi ng dalagang maikli ang buhok. Gayunpaman, ang Huang Feng na ito ay talagang hindi masama, tama ba? Siya ay napakayaman, ngunit siya ay nagpapanatili ng mababang profile. Wala siyang yabang. Sa ganyang magandang kondisyon, mako-consider mo talaga siya. Panipi, kahit na mayroon akong ganoong pag-iisip, kailangan ko pa rin ang kanyang pahintulot, sabi ni Zhu Zaiyo. Dahil napakayaman niya, anong klaseng outstanding girl ang hindi niya kayang ligawan? Bakit siya mahuhulog sa akin? Panipi, wag mong maliitin ang sarili mo. You are also very outstanding and so beautiful. As long as you take the initiative, I believe you can win him. Sabi ng babaeng maikli ang buhok. Walang sinabi si Zhu Zaiyo. Gayunpaman, pagkaalis ng maikling buhok na babae, hindi niya maiwasang tumingin kay Huang Feng. Sa katunayan, masasabi niyang masama ang pakiramdam ni Huang Feng. Nang maisip niya ito, lumapit siya kay Huang Feng. Ano bang iniisip mo? Parang wala ka sa high spirit. Sabi ni Zhu Zaiyo habang inaaliw ang sarili. Nag-aalala lang siya sa kaibigan. Ngayon lang, tumayo si Huang Feng para sa kanya, kaya tama lang na aliwin siya nito. Wala, sabi ni Huang Feng. Hindi madaling pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga bagay. Kapag masama ang pakiramdam ko, matutulog ako. Paggising ko, iisipin ko. Lahat, sabi ni Zhu Zaiyo. Ganun ba? Kung gayon ang iyong puso ay medyo malaki, sabi ni Huang Feng. Sinasabi mo na wala akong puso di ba? Sinabi ni Zhu Zaiyo, sa tingin ko ang buhay ay ilang dekada lang. Bawat araw ay mas mababa ng isang araw. Bakit ako magiging malungkot na mabuhay sa araw na iyon? Iyan ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Si Zhu Zaiyo ay karaniwang isang taong mahilig maglaro. Alam din niya kung bakit siya pinalibutan ng mga lalaking iyon. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Mula sa kanyang pananaw, ang panunukso sa mga batang iyon ay isang napaka-interesante na bagay. Hanggat hawak niya ang kanyang bottom line, ayos lang. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Uminom ka sa akin, sabi ni Huang Feng. Sige, sabi ni Zhu Zaiyo. Pagkatapos noon, hindi na niya hinanap ang kanyang mga kasama sa dormitoryo. Sa halip, uminom siya kasama si Huang Feng. Kadalasan, kapag lumalabas siya para makipaglaro sa mga lalaki, binibigyang pansin niya ang pagkontrol sa kanyang pag-inom. Hindi niya hahayaang malasing para maiwasan ang anumang aksidente. Gayunpaman, hindi niya gaanong na-control ang sarili ngayon. Gusto lang niyang uminom kasama si Huang Feng hanggang sa kontento na siya. Ang mga kasama sa dormitoryo ni Zhu Zaiyo ay masyadong mataktika at hindi siya hinanap. Si Huang Feng at Zhu Zaiyo ay umiinom habang ang iba ay sabay na umiinom. Hindi nila inistorbo ang isa't isa. Si Huang Feng ay orihinal na dumating upang maglasing, kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili at hindi niya pinipilit na ilabas ang alak. Hindi man maliit ang kanyang kasalukuyang pagtitiis sa alak, sa wakas ay nalasing siya pagkatapos uminom ng ganito. Ang sitwasyon ni Zhu Zaiyo ay hindi mas mahusay kaysa kay Huang Feng. Bagamat madalas siyang pumupunta sa nightclub kasama ang kanyang mga kaklase para maglaro, at hindi ito ang unang beses na uminom siya, hindi pa siya gaanong nakainom ng ganito ngayon. Sa huli, lasing din siya. Pagkatapos malasing, si Huang Feng ay walang masyadong malay. Mukhang napagtanto niya na tinutulungan siya sa kama. Pagkatapos noon ay naramdaman niyang may tumabi sa kanya na umaakit sa kanya. Hindi niya maiwasang sumandal dito at gumalaw ng walang malay. Isang matalim na sigaw ang umalingaw sa tabi ni Huang Feng. Biglang binuksan ni Huang Feng ang kanyang mga mata. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay umiikot na, at handa siyang harapin ang kalaban anumang oras. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na walang kaaway sa harap niya. Napapaligiran siya ng hindi pamilyar na kapaligiran. Sa oras na ito, siya ay nasa isang malaking kama. Parang may tumabi sa kanya. Ibinaling ni Huang Feng ang kanyang ulo at natigilan.
Sa tabi niya, galit na nakatingin sa kanya si Zhu Zaiyu. Marami ng luha sa kanyang mga mata. Wala siyang damit. Niyakap na lang niya ang kubrekama sa harap ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang mapuputi niyang mga braso ay hindi maiiwasang tumambad. Ibinaba ni Huang Feng ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang sarili. Nakahubad din siya. Sa oras na ito, gaano man kabagal ang kanyang reaksyon, napagtanto niya ang nangyari. Iyan, makinig ka sa akin. Masyado akong uminom kagabi. Wala akong maalala. Hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Mabilis na ipinaliwanag ni Huang Feng. Huang Feng, pervert ka. Napagkamalan kita. Sigaw ni Zhu Zaiyu kay Huang Feng. Kagabi, maganda ang impresyon niya kay Huang Feng. Kung tutuusin, bata pa siya, mayaman, low profile, at maganda ang ugali. Isa pa, tinulungan siya nito. Ang gayong tao ay lubhang kaakit-akit sa mga babae. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gagawin talaga ni Huang Feng ang ganoong bagay sa kanya habang siya ay lasing. Ang sakit sa ibabang bahagi ng katawan ay nagsabi sa kanya na natapos na niya ang pagbabagong anyo mula sa isang babae. Tungo sa isang babaeng nakatulala kagabi. No, it's really not what you think. Naparami rin ang inom ko. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko alam kung bakit nangyari to. Nag-aalalang paliwanag ni Huang Feng. Sobrang depressed din siya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay napakalinaw. May nangyari siguro sa pagitan nila ni Zhu Zaiyu. Ang kanyang unang pagkakataon ay misteryosong nawala din. Bagamat hindi siya maituturing na isang mabuting tao, gusto pa rin niyang kumpletuhin ang kanyang pagbabago sa isang lalaki kasama si Suyamo. Sa huli, nangyari ito. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Sabi ni Zhu Zaiyu na may malamig na mukha. Hindi siya naniniwala na sinadya ito ni Huang Feng, at hindi rin siya naniniwala na si Huang Feng ay lasing. Sa kanyang opinyon, ang lahat ay inayos ni Huang Feng. Kabanata 827. Ito, nakaramdam ng awkward si Huang Feng. Sa kasalukuyang sitwasyon, talagang mahirap para sa iba na paniwalaan ang kanyang mga salita. Huang Feng, mali talaga ang paghusga ko sa iyo, muling sabi ni Zhu Zaiyu. Napuno ng pagkabigo ang puso niya. I know that you won't believe me no matter what I say now. However, I swear that I really don't remember anything from last night. Sabi ni Huang Feng. Sinisisi din niya ang sarili niya sa puso niya. Bakit siya pumunta dito para maglasing? Mahusay, ngayon nangyari ito. Get out. Gusto kong magsuot ng damit. Malamig na sabi ni Zhu Zaiyu. Ah, okay, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, tumalon siya sa kama. Nasa sahig ang kanyang damit. Kitang-kita kung gaano katindi ang labanan kagabi. Nang makita si Huang Feng na tumalon mula sa kama na hubot-hubad, tumili si Zhu Zaiyu. Pagkatapos, agad siyang nagtago sa ilalim ng kumot. Lalong naging awkward si Huang Feng. Napagtanto niya na ngayon ang pinaka-awkward na araw sa buhay niya. Mabilis niyang pinulot ang mga damit sa sahig at mabilis na isinuot. Lalabas muna ako. Sa labas na lang ako. Tawagan mo ako kung meron. Sinabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyu pagkatapos niyang isuot ang kanyang damit. Gayunpaman, nagtago pa rin si Zhu Zaiyu sa ilalim ng kumot at hindi nagpakita ng sarili. Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, lumabas siya at tumayo sa pintuan. Sa sandaling ito, napagtanto niyang nasa isang hotel siya. May mga waiter pa nga na dumadaan paminsan-minsan. Ano ito? Sabi ni Huang Feng na may mapait na ngiti. Pilit niyang inaalala ang nangyari kagabi, ngunit napagtanto niyang walang kabuluhan ang lahat. Hindi niya maalala kung paano siya napunta rito kagabi. Kung ano ang nangyari pagkatapos niyang pumunta dito, natural na hindi niya maalala. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Galing ito sa kwartong kalalabas lang ni Huang Feng. Agad na pumasok si Huang Feng. Dapat ay si Zhu Zaiyu ang naghahanap sa kanya. Anong mali? Pagkapasok ni Huang Feng, nakita niyang nakabalot si Zhu Zaiyu ng bath towel at walang suot na damit. Tingnan mo ang ginawa mo. Inihagis ni Zhu Zaiyu ang ilang punit na piraso ng tela kay Huang Feng. Nang makita sila ni Huang Feng, mas lalo siyang nahiya. Ang mga damit na ito ay isinuot ni Zhu Zaiyu kahapon. Gayunpaman, napunit na sila ngayon ng mga piraso ng tela. Maliwanag, hindi na sila maaaring magsuot. Bibili ako ng damit para sa iyo, awkward na sabi ni Huang Feng. Nang bumalik si Huang Feng dala ang mga damit, tapos na si Zhu Zaiyu sa paglalaba.
Makakalabas lang ulit si Huang Feng at maghintay kay Zhu Zaiyu na magsuot ng damit bago bumalik. Ano ang dapat nating gawin sa bagay na ito? Tumingin si Huang Feng kay Zhu Zaiyu na tahimik na nakaupo sa kama at mahinang nagtanong. Hindi umimik si Zhu Zaiyu. Luji din siya. Tumawag ng pulis. Hindi niya ito inisip. Tutal, tinulungan siya ni Huang Feng kahapon. Isa pa, maganda ang impresyon niya sa kanya kahapon. At saka, kahit tumawag siya ng pulis, wala siyang ebidensya, wala siyang magawa. Gayunpaman, halatang ayaw niyang pakawalan si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon. Nawala ito ng walang dahilan. Bagamat mayroon siyang magandang impresyon kay Huang Feng, isa lamang itong magandang impresyon. Hindi naman sa puntong siya lang ang pakakasalan niya. Pabalaykan mo ako, sabi ni Zhu Zaiyu. Ano? Pabalaykan mo ako sa paaralan. Medyo magulo ang isip ko ngayon. Makakapaghintay ang usapin kagabi, sabi ni Zhu Zaiyu. Okay, tumugon si Huang Feng. Bagamat pakiramdam niya ay hindi niya sinasadya, nakipagtalik naman siya rito. Sa ganitong bagay, ang babae ang siyang dahado kung tutuusin. Pagdating ng dalawa sa lobby ng hotel, nagkataong nakasalubong nila si Zheng Shuai na sumugod. Mabilis na umakyat si Huang Feng at hinayla siya sa isang tabi. Anong nangyari kagabi? Bakit ako nandito? Panipi, napatingin si Zheng Shuai kay Zhu Zaiyu sa tabi niya. Pagkatapos, tumingin siya kay Huang Feng na nakangiti at sinabing, "Siyempre, inayos ko." Paano na? Hindi naman masama ang arrangement ko, di ba? Anong hindi masama? Inilagay mo ako sa gulo, sabi ni Huang Feng. Ngayon lang, muntik na silang tumawag ng pulis para arestuhin ako. No way. Nakita kong maganda kayong mag-chat kagabi kaya tinulungan ko kayo. Sabi ni Zheng Shuai na may pagtataka sa mukha. Sa kanyang pagkakaintindi, lumabas din si Zhu Zaiyu para maglaro. Tulad ni Lan Zikyo, marami na siyang nakitang mga estudyante sa art school na katulad niya. Sa makatuwid, matapos makita na si Huang Feng ay tila nasisiyahang siya kay Zhu Zaiyu kagabi. Tinulungan niya si Huang Feng na gawin ang kaayusan na ito pagkatapos nilang lasing. Ginago mo talaga ako, tulungan mo akong magpaliwanag. Habang nagsasalita si Huang Feng, hinayla niya si Zheng Shuai sa gilid ni Zhu Zaiyu. Beauty Zaiyu, this is all my fault. Nakita ko kayong dalawa na masayang nagkukwentuhan kagabi, kaya akala ko umaasa kayong dalawa ng follow-up, so I decided to lend you a hand. I didn't expect na magiging ganito. Si Zheng Shuai ay isang prangka na tao. Agad niyang sinisi sa kanyang sarili ang pangyayari. Tumingin si Zhu Zaiyu kay Zheng Shuai ngunit hindi ito nagsalita. Sa kanyang opinyon, sina Huang Feng at Zheng Shuai ay magkaibigan. Natural na kinailangan ni Zheng Shuai na magsalita para kay Huang Feng. Nang makitang hindi siya pinaniwalaan ni Zhu Zaiyu, walang magawa si Huang Feng. Maaari lamang siyang magpaalam kay Zheng Shuai at ipagpatuloy ang pagpapabalik kay Zhu Zaiyu sa paaralan. Nang makarating sila sa gate ng paaralan, muling nakatawag ng pansin ang sasakyan ni Huang Feng. Ang inggit at selos sa mga mata ng mga lalaki at ang pagsamba sa mga mata ng mga babae ay nagbigay kay Zhu Zaiyu ng isang espesyal na pakiramdam. Zaiyu, no matter what, this is my fault. How do you want to deal with this? Feel free to tell me. Talagang gagawin ko ang makakaya ko, sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyu, na lalabas na sana ng sasakyan. Tumigil sandali si Zhu Zaiyu, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, bumaba siya ng kotse at dumiretso sa dormitoryo. Ang reputasyon ni Zhu Zaiyu sa paaralan ay medyo maganda. Hindi lang siya maganda, mahilig din siyang maglaro. Kaya naman, marami ang nakakakilala sa kanya. Ngayong nakita na nila siyang lumabas mula sa ganoong karangyang sasakyan, nagdulot agad ito ng kaunting talakayan. Ang gayong mga talakayan ay nagpabilis kay Zhu Zaiyu sa paglalakad. Pagbalik niya sa dormitoryo, nakita niyang tulala ang mga kasama niya sa kwarto. Zaiyu, bumalik ka na. Akala namin hindi ka nababalik ngayon, gulat na sabi ng maikli ang buhok nang makita niyang pumasok si Zhu Zaiyu sa dormitoryo. Nang makita ni Zhu Zaiyu ang kanyang mga kasama sa kwarto, nagmamadaling lumapit si Zhu Zaiyu at may pananibik na nagtanong, ano ang nangyari kagabi? Kung ikukumpara kina Huang Feng at Zheng Shuai, halatang mas nagtiwala si Zhu Zaiyu sa kanyang mga kasama sa kwarto. Sabik din siyang malaman ang nangyari kagabi. Wala naman masyado. Masyado lang kayong uminom ni Huang Feng.
Si Boss Zing ang nag-ayos ng matutuluyan mo, sabi ng cute na babae. Kumusta na? Nakuha mo ba ang napakayaman na pangalawang henerasyong tagapagmana na iyon? Panipi, ngayon, alam ng mga kasama sa kwarto ni Zhu Zaiyo na si Huang Feng ay napakayaman. Malinaw na hindi nila naisip na si Huang Feng ang kumita ng pera. Sa makatuwid, inisip nilang lahat na si Huang Feng ay isang napakayaman na tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Kabanata 828. Alam mo lahat, saka bakit mo ako iniwan doon mag-isa? Medyo galit na sabi ni Zhu Zaiyo. Kung ibinalik siya ng mga kasama sa kwartong ito, hindi sana nangyari ang insidente kagabi. Paano kami maglalakas loob na hilahin ka pabalik? Sabi ng babaeng maikli ang buhok, hindi mo alam kung gaano kakaklingi pagkatapos mong uminom ng sobra sa Huang Feng na iyon. At saka, isa siyang napakayaman na tagapagmana ng pangalawang henerasyon na may ganoong kagandang kondisyon. Kung hinayla ka namin pabalik, hindi ba namin nasira ang iyong mga plano? Tumanggo rin ang dalawa pang babae bilang pagsang-ayon. Maliwanag, lahat sila ay may parehong mga iniisip. Pero, may gustong sabihin si Zhu Zaiyo, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga kasama sa silid na ito ay malinaw na ginagawa ito para sa kanyang sariling kapakanan. Nakita nila na maganda ang impresyon niya kay Huang Feng. Bukod dito, talagang maganda ang kalagayan ni Huang Feng, kaya natural na gusto nilang tulungan siya. Gayunpaman, medyo nagtatampo pa rin si Zhu Zaiyo. Bagamat maganda ang kanyang impresyon kay Huang Feng, ayaw niyang mawala ang kanyang unang pagkakataon sa gayong mga sitwasyon. Kasabay nito, naunawaan din ni Zhu Zaiyo na hindi nagsisinungaling si Huang Feng sa kanya. Pareho silang nakainom ng sobra kagabi, kaya masasabing lasing na lang ang nangyari kagabi. Walang masisisi dito. Nang makita niya ang nag-aalalang hitsura ni Huang Feng na dumistansya sa kanya, tila wala itong magandang impresyon sa kanya. Dahil dito ay lalong hindi komportable si Zhu Zaiyo. No buts, Zaiyo, you have to hold on to such a excellent boyfriend, sabi ng maikling buhok na babae. Sabi ng babaeng maikli ang buhok, tsaka, ito ang card mo. In the future, kapag pumunta ka sa bar kagabi para maglaro, makakakuha ka ng 50% discount. Regalo yun mula kay Boss Zing. Isa-isa tayong makakakuha. Malaki talaga ang mukha ni Huang Feng. Nakinabang din kami sa iyo. Tiningnan ni Zhu Zaiyo ang mga membership card na ibinigay at hindi siya nakaingik. Sabi niya, ibinento mo ako dahil lang sa mga card na ito. Paano mo nasabi? Tinutulungan ka namin. Sabi ng isa pang kasama sa kwarto, paano ito? Ginawa mo ba kagabi? Panipi. Nang makita ang hindi maliwanag na mga tingin ng kanyang mga kasama sa silid, paanong hindi alam ni Zhu Zaiyo ang ibig nilang sabihin? Bahagya siyang namula at sinabing, hindi. Talaga, maliwanag, hindi siya pinaniwalaan ng kasama ni Zhu Zaiyo. Kung walang nangyari sa sitwasyong iyon kagabi, lalaki pa rin ba si Huang Feng? I really didn't. Stop making wild guesses. May klase pa ako mamaya kaya punta muna ako sa classroom. Pagkatapos sabihin iyon ni Zhu Zaiyo, kinuha niya ang kanyang mga libro at lumabas ng dorm. Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Tanong ng babaeng maikli ang buhok sa dalawa. Of course not. Look at her walking posture. May nangyari siguro kagabi, tsaka parang sobrang intense ng laban. Sabi ng cute na babae. Hindi inakala ni Zhu Zaiyo na makikita niyang muli si Huang Feng sa lalong madaling panahon. Nang bumalik siya sa kanyang dorm pagkatapos ng klase, nakita niya si Huang Feng sa ibaba. Sa oras na ito, si Huang Feng at ang kanyang sasakyan ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Maraming mga batang babae ang nagkusa pa na makipag-usap sa kanya. Nang makita si Huang Feng na napapaligiran ng napakaraming babae, hindi alam ni Zhu Zaiyo kung ano ang iniisip niya, ngunit nakaramdam lang siya ng kalungkutan. Hindi ba si Huang Feng iyon? Bakit siya nandito? Tanong ng isa sa mga kasama ni Zhu Zaiyo. Dapat nandito siya para sa ating Zaiyo, sabi ng dalagang maikli ang buhok. Don't talk nonsense. Wala siyang kinalaman sa akin. Baka nandito siya para sa mga babaeng iyon, sabi ni Zhu Zaiyo. Bakit ba ako nakaamoy ng malakas na amoy ng selos? Nakangiting sabi ng babaeng maikli ang buhok. Zaiyo. Sa sandaling ito, nakita rin ni Huang Feng si Zhu Zaiyo sa paligid ng karamihan. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha.
Hindi niya akalain na ang mga babae sa art school na ito ay sobrang baliw at proactive. Hindi pa siya nakakapunta dito ng matagal, pero naabutan na siya ng mahigit 20 babae. Siyempre, naiintindihan din ni Huang Feng na ito ay dahil sa sasakyan sa likod niya. Nakita si Huang Feng na naglalakad palapit sa kanya, kahit na walang ekspresyon pa rin si Zhu Zaiyo, lihim siyang natuwa. Siyempre, hindi niya ito aaminin. Ang sigaw ni Huang Feng ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Naunawaan din ng mga taong iyon ang layunin ng pagbisita ni Huang Feng. Tumingin sila kay Zhu Zaiyo ng may inggit at selos bago dahan-daang naghiwa-hiwalay. Anong sinabi ko? Nakita ng maikling buhok na batang babae si Huang Feng na papalapit at bumulong sa tenga ni Zhu Zaiyo. Bahagyang namula ang mukha ni Zhu Zaiyo. Sinabi niya kay Huang Feng na nasa harapan niya, "Bakit ka nandito?" Nag-alinlangan si Huang Feng. Nagmamadaling sinabi ng babaeng maikli ang buhok, "Naiintindihan namin. Hindi ka namin iistorbahin. Huang Feng, tandaan mong ipaghahanda mo kami ng kainan sa susunod. Nag-ambag din kami sa nangyari kagabi. Naglakas loob ka pa bang sabihin yan?" Lalong namula ang mukha ni Zhu Zaiyo. Kung naisip ni Huang Feng na siya at ang kanyang mga kasama sa kwarto ang nasa likod ng nangyari kagabi, mamamatay siya sa kahihiyan. "Sigurado," sabi ni Huang Feng at ng iba pang mga babae. Nang makitang umalis na ang mga nakapaligid na tao, dinala ni Huang Feng si Zhu Zaiyo sa kanyang sasakyan. Naglabas siya ng ilang set ng damit at sinabing, "Pinipunit ko ang damit mo kagabi. Pasensya na, nagmamadali kasi ako kaninang umaga at hindi ako nakapili ng mabuti. Para sa iyo ang mga damit na ito. Consider it my compensation." Ayoko sa kanila. Agad namang umiling si Zhu Zaiyo at sinabing, "At saka, nalaman ko na kung ano ang nangyari kagabi. Hindi kita sinisisi. Magpanggap tayo na walang nangyari." Sa pagsasalita tungkol dito, sumakit ang puso ni Zhu Zaiyo. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon. Ngayon, kailangan niyang magpanggap na walang nangyari. Nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable sa kanyang puso. Nang marinig ang mga salita ni Zhu Zaiyo, gamaan ang pakiramdam ni Huang Feng. Kasabay nito, nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya. Anuman ang mangyari, si Zhu Zaiyo ang kanyang unang babae. Ngayon, gusto niyang putulin ang relasyon sa kanya. Hindi alam ni Huang Feng ang kanyang nararamdaman. "Kunin mo ang mga damit na ito. Binili ko ito ayon sa laki mo. Walang kwenta kung bawiin ko pa." Isinuot ni Huang Feng ang mga damit sa kanyang kamay sa mga kamay ni Zhu Zaiyo. Nang makitang gusto ni Zhu Zaiyo na ibalik ang mga ito, sinabi ni Huang Feng, "Kung hindi mo tatanggapin ang mga ito, isusulat ko ang iyong pangalan sa mga damit na ito at itatapon ko ito sa iyong paaralan. Sa tingin ko ay marami ang magnanais ng mga ito." "Bastos," sabi ni Zhu Zaiyo. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ibalik ang mga damit dahil alam niyang tama si Huang Feng. Kung gagawin iyon ni Huang Feng, tiyak na may mga taong kukuha ng mga damit, lalo na ang mga lalaking estudyante. Ngumiti si Huang Feng ng may kasiyahan. Sa katunayan, ang mga salita niya ngayon ay para takutin si Zhu Zaiyo. Kahit na hindi sila gusto ni Zhu Zaiyo, hindi niya talaga gagawin iyon. "Sige, pwede na ba akong umalis?" Sinabi ni Zhu Zaiyo kay Huang Feng. Meron ding ganito. Iniabot ni Huang Feng ang isang kahon ng gamot kay Zhu Zaiyo. Kinuha ito ni Zhu Zaiyo ng may pagdududa. Tapos, namula ang mukha niya. Pulang-pula ito na malapit ng duguan. Kabanata 829. "Tandaan mong inumin ang gamot na ito pagbalik mo," sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyo. "Alam ko." Tinitigan ng masama ni Zhu Zaiyo si Huang Feng bago uminom ng gamot at mga damit sa itaas. Tiningnan ni Huang Feng ang awkward na posture ng paglalakad ni Zhu Zaiyo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Pagkatapos nito, nagmaneho siya sa ilalim ng mga tingin ng lahat. Si Huang Feng ay natural na bumili ng mga contraceptive para kay Zhu Zaiyo. Matapos ang pagkataranta kagabi, naunawaan ni Huang Feng na hindi siya gumamit ng anumang mga hakbang sa kaligtasan sa umaga. Si Zhu Zaiyo ay estudyante pa rin. Kung siya ay hindi sinasadyang nabuntis, ito ay magiging isang napakahirap na bagay. Kaya naman, nang bumili siya ng mga damit para kay Zhu Zaiyo, binili rin niya ang gamot. "Zaiyo, bakit ka hinanap ni Huang Feng? Hindi ka ba niya pinagkainan?" Si Zhu Zaiyo ay napapaligiran ng kanyang mga kasama sa silid sa sandaling bumalik siya sa dormitoryo.
Sa katunayan, noong kakaakyat pa lang ni Zhu Zaiyo, maraming babae ang tumingin sa kanya na puno ng inggit at selos. Nakaramdam ito ng kasiyahan kay Zhu Zaiyo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang bata at magandang babae. Bagamat palagi niyang binabantayan ang kanyang ilalim, medyo ipinagmamalaki niya ang mga nakakainggit na tingin ng iba. Wala naman, sinabi ni Zhu Zaiyo, hindi kayo mabuting magkaibigan. Paano ninyo ako iiwan ng ganoon na lang? Gumagawa kami ng pagkakataon para sa iyo, sabi ng kasama ni Zhu Zaiyo. Pagkatapos, inagaw niya ang bag sa kamay ni Zhu Zaiyo. Itinago lamang ni Zhu Zaiyo ang kahon ng gamot. Wala siyang pakialam sa mga damit na inaagaw. Wow, ito talaga ang mga damit ni Huggy. Nabalitaan ko na ang isang set ng damit ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 RMB. Mayroon kang 3 set sa isang go. Ang iyong Huang Feng ay talagang handang gumastos ng pera para sa iyo. Matapos buksan ng cute-looking girl ang bag sa kamay ni Zhu Zaiyo, napasigaw siya sa gulat. Bagamat hindi nila kayang bilhin ang mga ganoong damit, hindi ito naging hadlang sa kanilang pag-unawa sa gayong mga mag-agarang damit. Ang maikling buhok na batang babae ay tumingin kay Zhu Zaiyo nang may pagkainggit at sinabing, nagsisisi na ako sa pagtulong sa iyo na lumikha ng pagkakataon. Kung alam ko lang na si Huang Feng ay magiging napakamapagbigay, ibinaba ko siya kahit na kailangan kong gamitin ang lahat ng kakayahan ko kagabi. Oo, tama iyan, pagsang-ayon ng dalawa pa. Kunin mo kung gusto mo. Nagulat din si Zhu Zaiyo sa ginawa ni Huang Feng. Kalimutan mo na yan, binili ka niya, ano bang masama kung kunin natin? Tsaka hindi naman natin maisusuot. Sabi ng babaeng maikli ang buhok. Kasunod nito ay tila may natuklasan siya at tiningnan ang laki ng damit. Pagkatapos, tumingin siya kay Zhu Zaiyo nang nakangiti at sinabing, sabi mo pa rin na walang nangyari. Kung gayon bakit pamilyar si Huang Feng sa laki ng iyong damit? Panipi, sino ang nakakaalam? Inagaw ni Zhu Zaiyo ang mga damit at sinabing namumula ang mukha. Sa kabilang panig, hindi alam ni Huang Feng kung ano ang nangyayari sa silid ni Zhu Zaiyo. Sa sandaling iyon, iniisip din niya si Zhu Zaiyo at ang nangyari kagabi. Nakahinga ng maluwag si Huang Feng nang sabihin ni Zhu Zaiyo na hindi niya ituloy ang nangyari kagabi. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng kaunting pagkadismaya. Pagkatapos ng lahat, siya ang kanyang unang babae. Simula ngayon, wala na silang kinalaman sa isa't isa. Hindi alam ni Huang Feng kung ano ang mararamdaman. Anyway, hindi maganda ang pakiramdam. Gayunpaman, mayroon na siyang Suyamo, Tang Mazo, at Ning Wushuang. Hindi niya kayang pigilan ang iba. Kaya naman, kahit na siya ay naiinis, magagawa lang ito ni Huang Feng. Bukod dito, ito ay iminungkahi ng kabilang partido. Kahit na hindi makayanan ni Huang Feng na makipaghiwalay sa kanya at ayaw niyang may mangyari sa pagitan nila, hindi niya ito kayang guluhin. Pabayaan na lang natin sa ngayon. Bulong ni Huang Feng sa sarili habang nagmamaneho. Sa paglalakbay sa kanluran, dahil hindi inilagay ni Monkey King ang Heavenly Court sa kanyang mga mata, ang Jade Emperor ay nagpadala na ng pagoda bearing Heavenly King at Neza upang tugisin si Monkey King. Gayunpaman, ang balitang natanggap nila ay hindi nakapagpasaya sa Jade Emperor. Ano, gusto niyang maging Monkey King? Panipi, sa Ling Xiao Palace, malamig na bamhantong hininga ang Jade Emperor matapos marinig ang ulat ni Taibei Jinxeng. Nais ng Monkey King na maging Monkey King. Hindi ba't ibig sabihin noon ay gusto niyang maging pantay sa kanya? Paano naging posible yun? Gayunpaman, ang Monkey King ay may kakayahan pa rin. Kahit ang pagoda bearing Heavenly King at Neza ay hindi siya may baba. Gayunpaman, hindi ito dahilan para pasayahin siya. Magpadala ka pa ng tropa para tugisin siya. Dapat nating sirain ang Monkey King na iyon. Galit na sabi ni Jade Emperor. Kamahalan, huminahon ka. Mabilis na sinabi ni Taibei Jinxeng, ano ang magagawa ng isang maliit na Monkey King? Sa aking palagay, bakit hindi natin ipadala ang isa pang kautusan at bigyan siya ng walang laman na titulo ng Monkey King? Anong masama dun? Panipi, hindi nagbago ang ekspresyon ng Jade Emperor. Malamig siyang ngumuso. Maliwanag, hindi siya handang magpadala ng isa pang utos kay Monkey King. Kamahalan, ang ibig kong sabihin ay hindi na siya magiging opisyal sa pangalan. Sa ganoong paraan, mapipigilan natin siya at hindi na siya magdulot ng gulo. Nagpatuloy si Taibei Jinxeng.
Sa pagkakataong ito, nag-isip ang Jade Emperor. Maliwanag, alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa mga kakayahan ng Monkey King. Hindi siya mahina. Kung gusto niyang sirain siya, kailangan niyang gumastos ng maraming pagsisikap. Mas mainam na iwasan ang hindi kinakailangang gulo. Kaya naman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, pumayag ang Jade Emperor. Kung tutuusin, siya ang may huling say sa korte ng langit. Sa sandaling dumating ang Monkey King, kailangan niyang kontrolin siya. Gayunpaman, hindi niya makokontrol ang unggoy na iyon sa lower realm. Kaya naman, muling lumabas si Tai Bai Jinxang sa Mount Wuguo upang kunin ang Monkey King. Noong una, ayaw ng Monkey King na umakyat sa Heavenly Court. Gayunpaman, nang mabalitaan niyang pumayag ang Jade Emperor na bigyan siya ng titulong Monkey King, natukso siya. Pagkatapos ng lahat, kung wala ang pahintulot ng Jade Emperor, hindi niya magagawang tuparin ang kanyang titulo ng Monkey King. Hindi ka nagsisinungaling sa akin. Tumingin ang Monkey King kay Tai Bai Jinxang at sinabi, kung tutuusin, minsan na siyang pinagsinungalingan. Sa pagkakataong ito, natural na mas mapaghinala ang Monkey King. Hindi, talagang hindi. Sinabi ni Tai Bai Jinxang, Monkey King, huwag kang mag-alala at sundan mo ako. Kung may pagkakamali sa pagkakataong ito, parurusahan ko itong munting walang kamatayan. Sa makatuwid, naisip ito ng Monkey King at sinabing, matandang walang kamatayan, salamat sa iyong kabaitan. Pakiusap, panipi, Monkey King, please. Nakangiting sabi ni Tai Bai Jinxang. Sa wakas natapos na ang kanyang misyon. Pagkatapos umakyat sa Heavenly Court, napagtanto din ng Monkey King na hindi nagsinungaling sa kanya si Tai Bai Jinxang sa pagkakataong ito. Inihanda na lahat ang plaque at mansyon. Sa pagkakataong ito, ngumiti ng may kasiyahan ang Monkey King. Sa sumunod na panahon, dahil walang tiyak na posisyon ng Monkey King, naglaro siya sa paligid. Lahat ng immortal sa langit na hukuman, anuman ang kanilang posisyon, tinawag niya silang kapatid. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng magandang relasyon sa maraming tao. Ang kanyang mga araw ay medyo walang kabuluhan. Gayunpaman, ang mga aksyon ng Monkey King ay pumukaw sa hinala ng Jade Emperor. Natatakot siya na baka may mangyari sa katagalan. Kaya naman, binigyan niya ang Monkey King ng trabaho na pangasiwaan ang Peach Garden. Kabanata 830, Immortality Peach Garden. Matapos mahanap ni Sun Wukong ang kanyang pinagtatrabahuan, puno ng kuryusidad ang kanyang mukha. Pagkapasok niya ay puno ng ngiti ang mukha niya. Ang ganda ng Peach Garden. Kahit unggoy siyang bato, paborito pa rin niya ang mga peach. Ngayong siya na ang namamahala sa Immortality Peach Garden, hindi na ito makakabuti. Great Sage, ano ang nagdala sa iyo dito sa Peach Garden ngayon? Isang matandang immortal na Panginoon ang lumitaw sa likod ni Sun Wukong sa sandaling ito. Pinadala ako ng Jade Emperor para alagaan ang Immortality Peach Garden. Sino ka? Ako ang lupain ng hardin na ito, sagot ng lupain. Ang dakilang sage ay dumating sa pamamagitan ng utos. Mangyaring tingnan. Mabuti, mabuti. Tumango ang Monkey King. Great Sage, pakisuyong tingnan. May kabuuang 3,600 peach trees sa hardin na ito. Ang unang 1,200 na puno ay mahinog kada 3,000 taon. Kapag kinakain, ang katawan ng isang tao ay magiging magaan at malusog. Dakilang sage, pakisuyong tingnan. Ang 1,200 na tangkay sa gitna ay mahinog tuwing 6,000 taon. Kung ang isang tao ay kumain ng mga ito, sila ay magiging walang kamatayan. Ang huling 1,200 na tangkay, sila ay mahinog tuwing 9,000 taon. Kung ang isang tao ay kumain ng mga ito, sila ay mabubuhay hanggat ang langit at lupa. Mabuhay hanggat langit at lupa. Inilibot ng Monkey King ang kanyang mga mata. Eksakto, kinumpirma ng Earth God. Mabuti, mabuti. Pagkasabi noon, gusto niyang kunin ang peach ngunit pinigilan siya ng Earth God, dakilang sage. Hindi mo maaaring hawakan ang peach na ito nang walang pahintulot. Napangiti ng awkward si Sun Wukong. Pagkatapos, bigla siyang naginat at sinabing, ako, matandang araw, ay pagod na. Pumunta ka at bantayan mo ang hardin. Pahinga muna ako dito sandali. Okay. Mabilis na sinabi ng Earth God, aalis ang munting Diyos na ito. Tumingin si Sun Wukong sa lupa at umalis sa hardin.
Pagkatapos noon ay hindi na siya makapaghintay na kumain. Pumulot siya ng peach sa puno ng peach sa tabi niya at kinain iyon. Pagkatapos kumain ng 2 subo, itinapon niya ito. Wala na siyang oras na kainin ang iba pang mga peach at hinayaan itong mahulog. Hindi niya ito kinuha at nagpatuloy sa pag-agaw ng iba pang peach. Gayunpaman, hindi napansin ni Sun Wukong na pagkatapos mahulog ang isang peach sa lupa, bigla itong nawala. Pagkatapos nito, isang plastic na peking peach ang lumitaw sa lugar nito. Kumain si Sun Wukong hanggang sa mabusog siya sa peach garden. Pagkatapos, nakakita siya ng isang puno ng peach at doon natulog. Pagkatapos umalis sa paaralan ni Zhu Zaiyo, si Huang Feng ay hindi pumunta sa kanyang pabrika. Sa halip, kinuha niya ang mga kaugnay na dokumento at pinuntahan ang mga pamamaraan para makapagtatag ng isang kumpanya. Sa orihinal, ang pamamaraang ito ay tatagal ng ilang araw, ngunit nakipag-ugnayan na si Huang Feng kay Secretary Qiu noon. Sa tulong niya, mabilis ang proseso. Masayang-masaya rin si Secretary Qiu matapos malaman na magtatayo ng kumpanya si Huang Feng. Ipinakita nito na si Huang Feng ay napaka-ambisyon pa rin. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng personal. Sa halip, hiniling niya sa kanyang sekretarya na gumawa ng ilang mga tawag sa telepono. Ito ay sapat na. Sa makatuwid, nang kunin ni Huang Feng ang mga dokumento upang dumaan sa mga pamamaraan, ito ay isang berdeng ilaw sa lahat ng paraan. Wala pang kalahating araw ay nakarehistro na ang kanyang kumpanya, Space Time. Pinangalanan ni Huang Feng ang kanyang kumpanya na Qing Province Space Time Limited Liability Company. Ang pinagmula ng pangalang Space Time ay dahil din sa mga pangunahing teknolohiya ng mga industriya ni Huang Feng ay nakuha mula sa iba't ibang space time. Parehong ang brewery at ang sewage treatment plant ay nasa ilalim na ngayon ng pamamahala ng Space Time Company. Siyempre, kinausap din ni Huang Feng si Guo Liang tungkol sa bagay na ito. Si Guo Liang ay ngayon ang Deputy General Manager ng kumpanya mula sa Factory Director. Sa oras na ito, nalaman ni Guo Liang na talagang may serbiserya si Huang Feng, at ito ay gumagana na. Malinaw, ang industriya ni Huang Feng ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Sa kanyang sariling kumpanya, si Huang Feng ay nasa mabuting kalagayan. Gayunpaman, sa kanyang pag-uwi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bai Xiaoro. Ang mga bodyguard ng pamilya Pang na pumunta sa Qing Province ay patay na lahat. Sabi ni Bai Xiaoro sa telepono. Paano sila namatay? Mabilis na tanong ni Huang Feng. Labis pa rin siyang nag-aalala sa kinaroroonan ng mga bodyguard. Sila ay pinatay ng isang tao. Ang taong pumatay sa kanila ay ang kasambahay ng pamilya Kai. Walang itinago si Bai Xiaoro kay Huang Feng. May oras ka ba ngayon? Nasa police station ako. Halika, panipi. Sige, pupunta ako dyan. Sagot ni Huang Feng. Pagkatapos, pinaikot niya ang sasakyan at nagmaneho papuntang police station. Hindi masyadong nagulat si Huang Feng nang sabihin ni Bai Xiaoro na ang mga bodyguard ng pamilya Pang ay pinatay ng mga tao ng pamilya Kai. Sinadya niyang pangunahan ang mga bodyguard sa pamilya Kai. Gayunpaman, nais niyang makita ang dalawang pamilya na nag-aaway. Sa huli, napakadaling namatay ng mga bodyguard. Ito ay medyo hindi inaasahan. Gayunpaman, ito ay mabuti din. Sigurado ako na ang mga tao ng pamilya Pang ay target ang pamilya Kai. Bulong ni Huang Feng sa sarili. Nang dumating si Huang Feng sa himpilan ng pulisya, hindi lang niya nakita si Bai Xiaoro, ngunit nakita rin niya si Qiu Ningshuang. Sa pag-iisip tungkol sa mensahe ni Qiu Ningshuang, medyo napahiya si Huang Feng. Ningshuang, nandito ka rin. Binati siya ni Huang Feng. Manam, simpleng tumugon si Qiu Ningshuang nang walang ibang ekspresyon. Gayunpaman, sa isang anggulo na hindi nakikita ni Huang Feng, ang kanyang mga mata ay kumislap na may masalimuot na tingin. Sa katunayan, pagkatapos ng mensahe kahapon, hindi pa bumabalik ang mood ni Qiu Ningshuang. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ang unang taong naantig sa kanya. Bukod dito, siya ang nagkusa na magtapat. Sa huli, nakatanggap siya ng ganoong resulta. Masyadong hindi komportable ang puso niya. Upang hindi isipin ang bagay na ito, ginugol niya ang buong gabi sa pagsisiyasat sa kaso. Kung tutuusin, siya ang nakahuli sa kasambahay ng pamilya Kai. Bukod dito, nadama niya na maaaring hindi ganoon kadali ang usaping ito,
kaya nagkusa siyang hilingin sa Criminal Police Unit na imbestigahan ang kaso ng sama-sama. Hindi tumanggi ang Criminal Police Unit. Pagkatapos ng lahat, mas naiintindihan ni Qiuning Shuang ang sitwasyon kaysa sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng isang gabi at kalahating araw sa umaga, wala silang nakuhang anumang resulta mula sa interogasyon. Sa oras na ito, ang mga tao ng pamilya Kai ay patuloy na gumagalaw, sinusubukang ilabas ang kasambahay. Gayunpaman, dahil sa pagpupumilit ni Qiuning Shuang, nasa loob pa rin ang kasambahay. Gayunpaman, hindi alam ni Qiuning Shuang kung gaano siya katagal makakatagal. Kung hindi siya nakalusot, tiyak na mapapalaya ang kasambahay. Ang mga koneksyon ng pamilya Kai ay hindi dapat baliwalain. Alam ni Bai Xiaoro ang tungkol sa kasong ito dahil binabantayan niya ang mga bantay ng pamilya Pang. Hindi niya alam kung bakit sila nandito. Gayunpaman, matagal nang binabantayan ng National Security Agency ang pamilya Pang. Kaya naman, labis silang nababahala sa mga galaw ng pamilya Pang. Alam din ni Bai Xiaoro ang tungkol sa bagay na ito. Alam na ng pamilya Pang ang tungkol sa bagay na ito at nagpadala sila ng mga tao dito. Papunta na sila, sinabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng.